Mga ka-Angel, Mount Elbert, highest mountain in the Rocky Mountain, both Canada at saka US. Nasa around 14,000 feet mga ka-Angel. Yan! Woohoo! Ang Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So Canada immigration o Canada border po tayo mga ka-Angel. So yos. Angel, sa in-out tayo. Masarap to mga kanya pagpunta kayo ng US, especially sa west, sa southwest ng in-out mga kanya, panalo, laki, mura pa, crunchy. Ito ba orange? Pagpicture ka pa na. Hula ho mga ka-Angel. So ito tuloy-tuloy lang po tayo yung pagdadrive natin at on the way po tayo doon sa Aspen, but ginabi na po tayo mga ka-Angel. So magpapahinga tayo saglit lang dito siguro dito sa may Leadville o dito sa may malapit na sa Mount Elbert mga ka-Angel, para tuloy-tuloy lang po yung pagdadrive natin at para makita natin yung highest mountain sa Rockies mga ka-Angel, yung Mount Elbert. Tapos after that, dadaanan natin yung Independence Pass, saka sa mga highest in the North America. Tapos all the way po yan sa Aspen, Colorado mga ka-Angel. So andito tayo ngayon sa Highway 91 from I-70 na Interstate Highway, all the way po ito sa Leadville, Colorado mga ka-Angel. So we are here at Leadville, Colorado. It's a statutory city and it's the only incorporated municipality in Lake County, Colorado. The city has an elevation of around 10,119 feet or 3,084 meters. That's made the city of Leadville the highest incorporated city in the US, and it has a population to more or less 3,000 people. In the late 19th century, Leadville was the second most populous city in Colorado after Denver due to its mining industry during the 19th century mga ka-Angel. Much later. So mga ka-Angel, at nagpalipas tayo dito ng oras dito sa may Twin Lakes. So ito at paandar na naman tayo mga ka-Angel at tuloy-tuloy lang po yung pag-drive natin at papunta po tayo sa paanan po ng Mount Elbert. Iyon po yung pinakamataas o highest na mountain dito sa Rockies. It means po that includes the Canada and the US Rocky Mountains mga ka-Angel. So ang pinakamataas po na mountain po sa Canada, sa Rocky Mountain, ay yung Mount Robson na po mga ka-Angel. So napuntaan po natin yan during the summer with the friends. Yan po yung pinakamataas na mountain sa Canadian Rockies. At dito naman po sa US side ay ito naman pong Mount Elbert. So hindi lang po sa US, lahat po na sa kabuuan po ng Rocky Mountain. Ang pagkakaiba po nila mga ka-Angel, dito sa Robson mga ka-Angel, ay Mount Robson ay may ice o snow or glacier po yung taas niya kahit summer na. Dito naman po sa Mount Elbert ay natutunaw po yung yellow during summer at parang may pagka brown siya mga ka-Angel.
So yun po yung pagkakaiba nila. At yung sa Mount Robson, napapanatili niya yung pagkakaroon po ng glacier or snow. Dito naman po sa Mount Elbert ay natutunaw po siya, mga ka-angel. So ayan mga ka-angel, nakikita nyo yung daan at talagang nagyayelo yung daan. At siguro ito nung kung mas maaga po mas maaga sana tayong nag-travel dito. Siguro I'm sure ito ay nagyayelo po, mga ka-angel, kasi yung iba po kasi ay nalaglag na. Yung mga ibang puno dito nalaglag na, mga ka-angel. So ayan, at mas maganda siguro dito kung talagang around September, late September, kasi nalaglag na yung ibang puno, mga ka-angel. So ito, tuloy-tuloy pag-drive natin nasa Highway 82 pa rin tayo, mga ka-angel. So ito may lots dito, mga ka-angel, parang hotel. So balikan natin dito para makapag-check natin kung ano yung meron at saka magkaroon tayo ng information, mga ka-angel. Okay, mga ka-angel? Alam niyo, mga ka-angel, kaya kahit gaano kalayo po yung Colorado, nasa around 17 to 18 hours from Calgary, ay pinuntahan namin kasi talagang na-amaze kami. Ay napakaganda po kung yung sa autumn or yung fall season dito, mga ka-angel. At dyan po yung mga sikat, yung mga Aspen, mga Telluride, tsaka yung $1 Million Highway. So lahat po yung pupuntahan natin, mga ka-angel, at ipapakita ko sa inyo. So kaya tinawag po yung parang tagline po doon sa sign po ng Welcome to Colorado ay colorful. Dadaanan natin yung pinakamataas na bundok dito sa Rocky Mountain. Kasama na po ang Canada doon, mga ka-angel, kasi yung Rocky Mountain ay tagos po yan hanggang Canada. So ang pinakamataas sa Canada ay yung Mount Robson, nasa around almost 13,000 feet. Ito po yung Mount Elbert ay around 14,000 feet. So mas mataas po siya. So both Canada and US, ito po ang pinakamataas. Ito po, mga ka-angel. So yan yung Mount Elbert Lodge. Dito yung stopan bago yung mga magka-hike sa taas. Ito po, mga ka-angel. Yan, park muna kami dyan. Yan yung lodge. Yan yung mga stopan na papunta po sa Mount Elbert. So yan, pupunta po sila doon, mga ka-angel. So yan, mga ka-angel, Mount Elbert. So Mount Elbert, mga ka-angel, highest mountain in the Rocky Mountain, kasamang both US at saka Canada. Doon po yung Mount Elbert, mga ka-angel, yung ano doon. So ayan, mga ka-angel, at mag-drive na tayo ulit at nag-stop over lang po tayo doon kanina sa parang hotel, sa lodge. At doon po usually mga nag-i-stop yung mga mag-hike po papunta po sa Mount Elbert. At kung gusto nilang explore po yung summit po, yung taas po ng bundok. So additional information, mga ka-angel, Mount Elbert is the highest summit of the Rocky Mountains in North America, with an elevation of 14,438 feet or 4,400.58 meters. It is also the highest point in the US state of Colorado and the second highest summit in the contiguous United States after Mount Whitney. The mountain was named in honor of a Colorado statesman, Sir Samuel Heath Elbert, who was active in formative period of the state of the governor of the territory of Colorado from 1873 to 1874. Mount Elbert is therefore often referred to as a gentle giant that tops all others in the Rocky Mountains in both Canada and USA. So, mga ka-angel, the Rocky Mountains is a mountain range forming the Cordilleran backbone of the Great Upland System that dominates the western North American continent. Generally, the range is included in the rugged stretch from the northern Alberta and British Columbia down south to the state of New Mexico, with a distance of some 3,000 miles or around 4,800 kilometers
In places, the system is 300 or more miles wide. The Rocky Mountains include at least 100 separate ranges, which generally divided into 4 broad groupings. So in the north is the Canadian Rockies, and that includes also the Northern Rockies of Montana and the northeastern Idaho, the Middle Rockies of Wyoming, Utah, and southeastern Idaho. The Southern Rockies mainly in Colorado and the state of New Mexico. And the Colorado Plateau in the Four Corners region of Utah, Colorado, New Mexico, and Arizona. These 4 subdivisions differ from each other in terms of geology, origin like the origin, ages, and types of rocks, and physiography, landforms, drainage, and soils. Yet, they share the physical attributes of high elevations, many peaks exceeding 13,000, that includes also the Mount Robson in Canada, and 4,000 meters, and of course, the Mount Elbert, which is the highest mountain in the Rockies. That's some facts of the Rocky Mountains of Canada and US and the Mount Elbert information, mga ka-angel. So bababa muna tayo, mga ka-angel, at tayo ng view. At andyan po yung Mount Elbert nasa kabila, at nasa base pa rin po tayo ng Mount Elbert. So tingnan natin kung gaano kaganda, mga ka-angel, yung view. Mount Elbert, mga ka-angel. So ito, mga ka-angel, at ang ganda ng view. Nandun kami sa baba, mga ka-angel, doon kami galing kanina. So yung Mount Elbert is around 14,000 summit. So dito po siguro nasa around 10,000 feet plus po dito sa area namin ngayon, mga ka-angel. So mataas po talaga siya, nakakalula, mga ka-angel. So dito kakatakot, mga ka-angel, walang mga railings o mga bakod kasi delikado. Ingat po tayo dito, at mataas po yung area na ito, mga ka-angel, at rocks po sa pagbaba doon sa pinakababa, mga ka-angel. So delikado, ingat po tayo pag napadpad po kayo dito, mga ka-angel. Kunting ingat, kunting caution para safe po tayo lagi, mga ka-angel. So ayan po yung view, ayan po yung Mount Elbert area, mga ka-angel, at yung may pagka brown dyan, at dito tayo sa kabila naman. So ang ganda ng view talaga dito, mga ka-angel. Talagang nakaka-amaze, at maganda talaga yung state po ng Colorado. Mga ka-angel, highest mountain in the Rocky Mountain, both Canada at US, Mount Elbert. Tignan nyo po, mga ka-angel, sobrang taas na kao. Uy, dyan po kami galing, mga ka-angel, sa baba. Ganda dito sa Colorado, mga ka-angel. Dito matagpuan sa Mount Elbert, Colorado. Ang taas po kami, mga ka-angel, ngayon. Ayan, Mount Elbert, highest mountain in Rocky Mountain, both Canada at saka US. Ganda, mga ka-angel. Since mataas po tayo, ay medyo malamig ngayon, mga ka-angel, sa around 35 Fahrenheit, o yan po yung temperature, or 1 degree Celsius, mga ka-angel. So babalik na tayo ng car, mga ka-angel, at para hindi tayo masyadong magabi at maabutan natin yung mga ibang tourist spots. So ito, at lalarga na tayo ulit, at katakot, mga ka-angel, sa left. At ayan, makikita nyo naman, mga ka-angel, walang mga bakod, walang mga railings. So konting ingat po sa pagdadrive, lalo po pag nandun po kayo sa kabila. So ayan, mga ka-angel, yan po yung area po ng Mount Elbert. Yan po yun po sa dulo, mga ka-angel. Ayan yung may pagka brown dyan, pagka doon yan, yan po yung area po ng Mount Elbert. So ito, dire-diretso tayo. Diyan po kami galing, mga ka-angel, doon sa baba kanina. So tuloy-tuloy lang po yung pagdadrive natin, at papunta po tayo ng next stop natin ay Independence Pass, isa sa pinakamataas po ng na pass dito sa North America, if I'm not mistaken. Pang-anim more or less, pang-anim siya sa ranking, mga ka-angel. So yun, Independence Pass, mag-stop po tayo doon. So mga ka-angel, ganito po yung mga hilig natin, mag-explore tayo ng mga lugar-lugar, mga places na very interesting, magandang view, at naging kumbaga yung parang may pagka-special niya sa
mga tao. So kaya ito yung ginagawa natin mga ka-angel, kaya kahit napakalayo po yung Colorado, inabot natin mga ka-angel. At kulang na kulang talaga yung oras natin na dito sa pagpunta, dahil malayo siya mga ka-angel from tulad ng sinabi ko, from Calgary, Alberta, nasa around 17 to 18 hours drive without stoppage. So hindi naman po pwedeng hindi ka mag-stop. So yun po lang po yung parang sinasabi ng map, kung i-calculate nyo po yung distance. Siyempre kung 17 to 18 hours talagang maglaanan mo ng more than one day talaga, kasi kailangan mo rin matulog at pagpahinga mga ka-angel. So dito mga ka-angel, pakit na tayo, nakakatakot sa right mga ka-angel. Naku, nakawala talaga siyang bakod mga ka-angel. Kaya kunting ingat po tayo, lalo pagka nasa right na kayo. At kunting kamali dyan, talagang maaaring mag-slide, umano yung car ninyo, mahulog mga ka-angel. Kaya ingat talaga tayo. So paakit na tayo ng Independence Pass mga ka-angel. Sa approaching na tayo, so makikita natin yung itsura, kung ano po yung may i-offer naman po ng Independence Pass, na isa sa pinakamataas po sa North America, at isa sa mga kumbaga sa ranking nasa around more or less 6 ganun mga ka-angel, yung Independence Pass. Ka-angel, nasa Incontinental Independence Pass tayo, ang pinaka one of the highest pass paved road in North America. Yan mga ka-angel, 12,000 feet mga ka-angel. Ito ng paligid. Mga ka-angel, para tayong nasa planeta ng Mars. Kaya yung kulay, walang mga bundok. So ganyan po yung itsura mga ka-angel. Parang nasa Mars tayo. Mas may lake pa dito mga ka-angel. Doon po yung Mount Albert. So yung mga ibang car dito mga ka-angel ay nagpapahinga rin po yung mga yan. Siguro nag-travel din sila ng mga late na. Tapos mamaya maya lalarga na rin po sila mga ka-angel. So may mga RV, may mga small car. So ayan. So lalapit po tayo ulit dito sa sign mga ka-angel, at kukuha tayo ng mga picture. Parang nasa planeta tayo ng Mars mga ka-angel. Ito mga ka-angel, isa Independence Pass, isa sa pinakamataas sa North America. If I'm not mistaken, pang-anim yata siya mga ka-angel. Ang pinakamataas mga ka-angel nasa Colorado rin, pero di natin napuntahan, malapit lang sa Denver City. Mga ka-angel, Independence Pass. So ayan mga ka-angel, at lalarga na naman tayo, at papunta na po tayo ng Aspen, Colorado. Mag-stop po tayo doon, titingin tayo ng mga view sa fall season, sa autumn. At isa sa mga pinakamagandang area po pagdating po sa fall season dito sa Colorado. Not only in the Colorado, in the whole states mga ka-angel. So ayan, tingnan nyo, ang ganda ng view mga ka-angel. For your information pala mga ka-angel, dito sa area na ito ay nasa around 12,000 plus feet na po tayo yung elevation niya. So almost magka-level na tayo sa Mount Elbert na nasa around 14,000 feet, or Mount Robson nasa around 13,000 feet mga ka-angel. So ito ang ganda ng view mga ka-angel. Ayan. So ito ay highly recommended po na area, at bisitahin nyo po dito mga ka-angel, at talagang mamamangha kayo sa beauty. Very unique din, at maraming activity dito mga ka-angel. Hindi lang natin magawa lahat dahil kulang na kulang ang oras natin, at ang ginagawa lang natin mag-stop, panandalian, picture, video, ganyan, then larga ulit, kasi 5 days lang po tayo dito sa States ngayon mga ka-angel, at by car po tayo, hindi po tayo by plane. So 5 to 6 days tayo. So ayan, kaya kailangan mahalagang bawat oras, dahil hindi po basta-basta rin yung binabagtas natin, kasi malalayo mga ka-angel. So mga isolated pa yung area. So kaya kailangan konting ingat, konting caution, kailangan
nakaplano yung mga pupuntahan at kailangan talaga kondisyon yung mga car mga ka-angel. Very important yan at kailangan magdala tayo ng car na hanggat maaari kondisyon siya, hanggat maaari bago-bago pa para at least hindi siya basta-basta kumbaga magkaroon ng problema sa daan, especially po sa mga isolated tulad ngayon nga mga ka-angel na nasa napakataas na area na wala pong signal din po ng mga cellphone dahil po siyempre ay wala pong mga cell site dito at talagang delikado kung may mga kumbaga mag-travel din sa gabi mga ka-angel. So ayan, dire-diretso lang tayo mga ka-angel at sana nagustuhan nyo itong mga video nito ginagawa natin at ulitin ko po, thank you very much po sa mga nagso-subscribe, yung mga nagko-comment at of course yung mga nanonood. I really appreciate po mga ka-angel at sana ma-improve pa natin itong mga video natin at may share ko sa inyo, makapag-travel tayo na marami pang lugar not only in the US and Canada and some other countries around the world mga ka-angel. Ayan po yung pangarap natin at tulad ng sinabi ko, ang content natin is about traveling, sharing information at yan, sana magkaroon kayo ng idea pag kayo naman po magta-travel dito sa area tulad ng area namin ngayon mga ka-angel. So mga ka-angel at kung gusto niyo pong mapanood yung mga previous video natin when we cross the border po dito sa Couch, Alberta and Montana, Sweetgrass, Montana, search nyo lang po yan, scroll nyo lang po yan sa mga list po ng mga videos na in-upload natin at nung nag-stop din po kami dito sa Wyoming, dito sa Yellowstone, yung mga geyser na pinakamalaking collection po ng mga geyser sa buong mundo, yan po yung Yellowstone area, and then dito po sa may bandang Grand Teton, and then dito po sa entrance po ng Colorado. Ayan mga ka-angel, marami pong mga video natin dyan. Yan po yung mga nag-travel din kami ng California, ng Idaho, ng Utah, ng Arizona. Ayan po yung mga New Mexico, and of course sa Nevada, sa Las Vegas. Marami po dyan mga ka-angel at i-search nyo lang po yan at marami tayong mga na-upload na mga videos dito sa States. So yun yung pinakauna rin po, yung unang-una aming US that was almost 2 years ago no, dito dumaan din po kami dito sa Oregon, sa Portland, and then Sacramento, sa San Francisco, California, and then punta rin po kami dito sa Seattle, Washington. Mga ka-angel, dito lang pala makikita yung pinakamalaking yung pambukas po ng pork sa mga wine. Dito po mga ka-angel, dito pala sa Aspen, Colorado. Ayan malaki mga ka-angel. Ano kayong binuksan dati dito? Ayan mga ka-angel, biggest opener. Ayan, biggest opener of the pork. Morning. Hi, how are you? Good. You went to Denver, Colorado?